magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga overseas Filipino worker nag-iingat sa banta ng Omicron sa bansang Hong Kong. Mga patakaran sa mga turistang papasok sa La Union inilatag na. Smuggling ng gulay sa bansa wala pa ring katapusan. 2 kuta ng NPA na kubkob ng militar. At dating nalulong sa masamang bisyo, patuloy na gumagawa ng pangalan sa larangan ng archery. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag Gamalem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Sa muling pagluwag ng La Union para sa mga turista, may ilang requirement na dapat ihanda. Alamin natin yan sa report ni Randy Guzman. Halos pamilya na lang din ni Marlita Lachica ang kumakain ng kanilang mga bentang daing mula nang magsimula ang pandemya dahil sa kawalan ng turista. Naggatang ma'am, narigat tagla ko ang makanan. Hindi ma'am, agapot sa balik, kasi mga turista kasi dyan, yung dito lang kawan. Taga Manila kasi dyan. Tulad ni Marlita, sa mga turistang napapadaan din umaasa ang bukuhan ni Noel. Pag may mga turista, medyo gaganda talagang kita kasi sila yung minsan na mga customer namin na dumadayo rin. Ngayong nasa alert level 2 na ang probinsya ng La Union, masaya sila dahil dadami na naman ang turista. Alinsunod sa Executive Order No. 2 Series of 2022 o Updated Border Protocols ng La Union, ang mga turistang galing sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2, QR code mula sa Tarana Visita System, isang valid ID, tour booking confirmation sa mga travel agency o DOT accredited establishments, vaccination card at negative antigen test results na may 3 days validity ang kailangan ng mga bakunado. Samantalang negative RT-PCR test results na may 3 days validity naman para sa mga hindi bakunado. Sa mga manggagaling naman sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 at 4, QTP mula sa Tarana Visita System, valid ID, booking confirmation ng mga DOT accredited establishments o travel agency at negative RT-PCR results na may 3 days validity ang kailangan, bakunado man o hindi. Bureau of Quarantine Certificate, napanam QR code, passport at vaccination card naman ang kailangang ipresenta ng mga returning overseas Filipino at returning OFWs. Mahigpit pa ring binabantayan ang mga checkpoint para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga Ilocos at ng mga bibisita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Binabantayan ngayon ng DOLE ang kalagayan ng mga overseas Filipino worker sa bansang Hong Kong. Dahil ito sa bigla ang pagsipa ng kaso ng COVID-19. Magbabalita, Charles Limon. Aabot sa 5,000 kada araw ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Hong Kong. Kaya todo ingat ang OFW na si Dayan. Pag wala po malagang gagawin o pupuntahan, hindi po talaga kami lumalabas. Pareho po namin yung protocol dito na social distancing at two people gathering. Isa si Dayan sa 220,000 na mga Pinoy na nag-iingat sa COVID-19 sa Hong Kong. Kaya ang DOLE nakaantabay sa kanilang mga pangangailangan. Ang ating mga polos immediately nagpadala ng tulong na pagkain, gamot, at mga even power banks. Nagpadala sila sa ating mga OFWs kasi gusto nila makipag-connect sa kanilang mga kababayan dito sa Pilipinas. So dahil low bat na ang kanilang mga cellphones,
Dinala sila ng power bank ng ating polo. Sa tala ng Embahada ng Pilipinas sa Hong Kong, aabot sa 61 mga Pilipino ang nagpositibo sa COVID-19. Karamihan sa mga ito ay mga pauwi na sa Pilipinas at nagpatest alinsunod sa kautusan ng IATF. Tiniyak naman ng Philippine Overseas Labor Office na naaasikaso na nila ang mga OFWs na nagpositibo. I am pleased to report that all of them are safe and have received medical attention and are now staying in an isolation facility. It must be noted that the severity and magnitude of the fifth wave in Hong Kong took everyone by surprise and affected not just Filipinos but all citizens. Pinawi din ng pamahalaan ng Hong Kong ang pangamba na baka mapabayaan ang mga Pilipino sa nangyayaring surge. Napaulat kasi na ang ilang mga OFWs umano ay pinabayaan ng kanilang mga employer pagkatapos magpositibo sa COVID-19. Nagpahayag po ang Hong Kong government, kani-kanina lamang po, they reassured us of their support. Lahat po na magkakasakit na Pilipino dito sa Hong Kong ay pagagamot po nila at bibigyan ng isolation facility. So yan po ay galing mismo sa government ng Hong Kong. Kahapon, naitala ng Hong Kong ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa loob ng isang araw na pumalo sa 7,533. Ito na ang ikalimang surge ng mga kaso mula nang magsimula ang pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, talamak pa rin ang iligal na pagpapaupa ng pwesto sa palengke ng Baguio. Magbabalita, Jade Abelador. Ang mga stall sa Baguio City Public Market ay inuupahan ng mga negosyante sa pamahalaang lungsod. Ayon sa Public Order and Safety Division o POSD, may mga nagmamay-ari ng madaming stalls at ito'y kanilang pinapaupa. Madalas, ang sinisingil nilang renta ay mas mataas. Yung taong nasa contract of lease ay hindi rin yun ang nangungulekta ng upa. Is that they rent out these stalls at a way higher rate, no? As to what the government is collecting. Say for example, one stall may cost about 1,000 a month that you pay directly to the government, but what the scrupulous persons are doing are siguro they would collect 3,000, 4,000, 5,000. It really depends on the location of the stall. Base sa Section 146 at Section 161 ng Baguio City Market Code, iligal ang ganitong klase ng kalakaran. Para malaman naman ng gobyerno, kasi ang parang nangyayari dyan, sila na lang ang kumikita. Patuloy ang investigasyon ng POSD upang matukoy ang malalaking personalidad na nasa likod ng ganitong iligal na kalakaran. Everything is transparent, especially under the mayor's office. Again, going back to these people who's taken advantage of our market, it's time to stop. Napagkakita nyo na, mayayaman na kayo, look for other legal ways of making your wealth even bigger. Pero huwag na po naman po dito sa market. The market is for the people of Baguio. Mula sa kabuoang bilang ng mga pwesto sa palengke ng Baguio, 80% ay dummy stalls. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Pumirma naman sa kasunduan ng Baguio City at TESDA para sa scholarship ng mga construction-related courses. Inaasahang makakatulong ito sa pagbangon ng lungsod mula sa pandemya. Magbabalita, Charles Limon. Pirmado na ng TESDA at ng pamahalang lungsod ng Baguio ang kasunduang inaasang magpapalakas sa Build project ng lungsod. Sa ilalim ng kasunduan, kukuha ang lungsod ng mga scholars mula Baguio at Benguet para sa construction-related courses. Ang mga magtatapos ay agad ipraprioridad para sa mga nakalatag na 31 malalaking proyekto sa Baguio. Prioridad ng programa na tulungang makabangon ang ekonomiya ng Benguet mula sa epekto ng pandemya. Kasi this will be promoting not only pati sports tourism natin, pati medical tourism natin, pati IT systems natin. This is good for the investors of
of Baguio. Kasi inaano na natin, nilelay down na natin yung mga platform for them. Target ng TESDA ang 3,500 na mga scholars para sa mga nasabing proyekto. Tiniyak naman ng TESDA ang kanilang kahandaan sa pagsasanay sa mga kakailanganing labor force dito. Mga construction projects na yan, it will facilitate yung economic development ng lugar, of course, in this case, Baguio City. And TESDA will be happy to support that. Ayon sa TESDA, ang sektor ng infrastruktura ang isa sa mga nangunguna ngayon sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Kasama din dito ang sektor ng agrikultura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Smuggling ng gulay sa bansa, wala pa ring katapusan. Yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! Problemado pa rin ang mga magsasaka ng Benguet sa patuloy na pagbaha ng smuggled na gulay. Pinaniniwalaang may problema raw sa sistema ng mga inaasahang ahensya ng gobyerno. Magbabalita, Charles Limon. Patuloy pa rin ang kalbaryo ng mga magsasaka ng Benguet dahil sa smuggling ng gulay. Pero yung carrots, yun yung ano natin, yung problema natin kasi yung kumbaga yung order ng mga buyers coming from the lowlands ay nabawasan ng 30% daily. 30 to 40% daily ang binawas kasi yun nga yung mga smuggled na mga carrots ay nagkalat na sa halos lahat ng mga key markets dito sa Pilipinas. Pero ayon kay dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, posibleng may problema sa sistema ng mga implementing agencies. Lately, talagang lumuwag yung smuggling. In fact, may mga reports nga ako natatanggap na pati doon sa open na yung pagbentahan ng mga smuggled vegetables. And this is sad because ang ibig sabihin niyan, the systems have broken down. So we really have to strengthen the system. Pero ayon kay Senate President Vicente Soto III, tapatan tayo. Alam niyo ba kung bakit gusto nila mag-import? Kickback. Oh, kickback. Walang iba. Grabe. At saka ito kailangan ipaalam natin sa mga kababayan natin paulit-ulit to dapat sinasabi natin. O katulad niyang sibuyas. Ang nakita namin magandang ehemplo do sa hearing namin yung carrots. Una nang inihayag ng Malacanang na walang sabwatang nangyari sa loob ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ukol dito.
Kaya ang grupo ng mga magsasaka, pinag-aaralan nilang maghain ng kaso sakaling makilala ang mga smuggler. Hindi pa rin kasi sapat sa kanila ang ginagawang aksyon ng pamahalaan. Plano namang makipag-ugnayan ni dating Senator Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture tungkol sa nasabing issue. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakubkob ng militar ang 2 kuta ng mga rebeldeng grupo sa Aurora at Nueva Ecija. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa patuloy na laban ng pamahalaan kontra sa mga rebeldeng grupo, patuloy daw ang paghina ng mga ito sa probinsya ng Aurora at Nueva Ecija. Sa aming area, yung kinoconfront namin na communist terrorist group, yung KLG Sierra Madre, was already dismantled since May 5 of last year. So talagang mahina na sila. Dati 30 plus ito sila na mga armed men. Ay ngayon ay nasa 12 na lang, 12 na lang sila na mga remnants, sabi ko, remnants ng KLG Sierra Madre. And yung nga po, tuloy-tuloy pa rin ang aming operations para hikayatin sila na mag-surrender na lang para makapiling yung mga pamilya nila. Noon lamang weekend, 2 kuta ang kanilang nakubkob. Merong 2 area na kasama namin ang PNP. Yung unang isang area sa Barangay Labi ng Bungabon, Nueva Ecija, naka-recover kami ng mga war materials, kagaya ng isang generator, caliber Magnum, caliber 22, mga bala nito. Meron ding NPA plug and other war materials. Yung isang area naman po doon sa Barangay Calaucan, Dipakulaw, Aurora. So meron ding nakuha ng mga war materials kagaya ng mga bala, ng M14, M16 and magazines and NPA plug. Natunton ang 2 kuta dahil sa impormasyong ibinahagi ng mga sumukong rebelde. 9 na rebelde na ang nag-surrender sa 91st IB ngayong taon. Ito daw ang malaking epekto ng LCAC. Napakalaking tulong nitong LCAC or End Local Communist Armed Conflict kasi unang-una lahat na ahensya ng gobyerno, even private sector or civil society organizations ay tumutulong din dito sa LCAC para tapusin or wakasan na itong insurgency na hinaharap natin. Mula fourth quarter noong nakaraang taon, wala na anyang pagkilos ang NPA sa kanilang lugar. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. COMELEC pa rin ang ating pag-uusapan. Naglabas na ang Commission on Election doon sa petition for disqualification filed by the former wife of candidate Rafi Tulfo doon sa Commission on Elections. At kung maalala nyo, yung kanyang asawa, si Julieta Pearson, noong October 25, 2021, filed the petition to disqualify si candidate Rafi Tulfo. Ang ground ng kanyang petition, hindi daw nagsabi ng totoo si Rafi Tulfo nung nilagay niyang pangalan ng asawa niya, yung wife, doon sa COC. Ang nilagay niyang asawa ay yung kanyang live-in partner na ang pangalan ay Jocelyn Tulfo. And claiming na siya ang legitimate wife, sabi niya yung pagsisinungaling na yan, ground to disqualify Senator candidate Rafi Tulfo because this is material misrepresentation doon sa pag-file niya ng COC. Ayon sa COMELEC decision, ang pagsabi ng pangalan ng asawa doon sa Certificate of Candidacy ay hindi siya material representation. Ibig sabihin, kahit na common law wife, yun yung wife na hindi nagkasal according to Philippine laws, whether in before the mayor, before a judge, or before a pastor or priest,
yun yung common law wife. At although there is a pending case filed by Pearson against this Jocelyn and Rafi for bigamy, no? Hindi pa naman daw tapos yung kaso na yan, and a person is presumed innocent until proven guilty. So ang doktrina dito na matututunan natin based on the COMELEC decision is that hindi material misrepresentation ang pagsulat ng pangalan ng babae, whether he or she is your legitimate wife or common law wife. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, dating nalulong sa bisyo, patuloy na gumagawa ng pangalan sa archery. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Isang Baguio boy na dating lulong sa masamang bisyo ang nagbago at patuloy na gumagawa ng pangalan sa larangan ng archery. Kilalanin siya sa report ni Jade Abeladora. Disiplina at determinasyon. Ito ang puhunan ng 26 na taong gulang na si Carl Michael Ramirez sa pagiging kampyon sa archery. Pero sinong mag-aakala na minsan din pala siyang nalugmok sa mga bisyo? Lagi akong tumatambay with my friends. I got addicted to vices like pag-iinom, nag-iinom kasi lagi, gano'n. Tapos yung being hard-headed na ayoko nga sundan yung mga utos ng mga magulang ko. And ayun, yung mga struggles ko na parang lagi akong pinapagalitan kasi hindi nga ako sumusunod. Matapos ang kabanatang ito ng kanyang kabataan, napadpad si Carl sa archery taong 2015. Tinuruan ako mag-archery. Tapos nung una hindi ko pa nahiligan talaga mag-archery. Talagang pinagbantay lang talaga ako ng shop nun. To the point na parang out of curiosity, let me try. Hanggat I got into it na. Tapos yun, dire-diretso. Habang natututo sa archery, nagpursige siya na magbago para makamit ang mga pangarap. Dahil sa tiyaga, naging medalist rin siya sa iba't ibang competition sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang narito ang pagkamit niya ng 2 gold at 2 silver medals sa Lorma Archery Tournament at bronze medal naman sa Philippine National Games noong 2018. Hindi ko ngayon naisip na may mararating ba ako dito sa archery na to. Pero who knows eh. So parang grab every opportunity.
Kasi this may bring you to the places where you want to be, experiences that you wanted to experience way before, and don't be scared to let go of where you came from. Kasi if you're still stuck where you came from, you won't grow anywhere else. Jade Belador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.